Okay, K-pop. For sure, pamilyar ka na dyan. Pero naisip mo na ba kung saan ba talaga galing yung sound niya yan? Yung beat, yung flow, yung buong vibe. Dito, susuriin natin yung malalim at oo, medyo controversial na connection ng African-American music sa K-pop. At ang basehan natin, isang research yan, galing pa sa Harvard. Tara, simulan na natin. Tama yung sinabi ni Lou Rawls, di ba? Ramdam mo ang magandang musika kahit hindi mo naiintindihan ang lyrics. At yan mismo, yan ang magic ng K-pop kung bakit ito sumikat sa buong mundo. Pero, heto ang tanong. Anong mga ingredients, anong mga tunog ba talaga ang pinaghalo-halo para malikha yung good music na yan? So yun nga, saan nga ba talaga nanggagaling ang musikang yun? Paano ba nabuo yung K-pop sound na pinapakinggan at sinasayaw natin ngayon? At ano-ano ba yung mga humubog dito? At para masagot yan ng maayos, hindi tayo basta-basta magbibigay ng opinyon. Ang magiging gabay natin sa pagtalakay na to ay isang napakalalim na academic thesis. At hindi lang basta-basta thesis ha, galing to sa Harvard University. So asahan nyo, masusing pinag-aralan at hinimay-himay talaga tong kumplikadong usapan na to. Okay, so para maintindihan natin yung K-pop ngayon, kailangan muna nating mag-time travel. Balikan natin yung nakaraan. Kasi alam nyo, yung tunog na yan, hindi yan parang kabuti na bigla na lang sumulpot. May pinagmulan yan. At nagsimula ang lahat maraming dekada na ang nakalipas. Ang pinakaugat ng lahat, pagkatapos pa ng Korean War, isipin nyo, may mga tinatawag na camp towns na malapit sa mga base militar ng Amerika. Diyan, sa mga lugar na yan, unang-unang narinig ng mga Koreano yung tunog ng American pop, soul at R&B. Kumbaga, dito unang itinanim yung mga buto na magiging K-pop balang araw. So tingnan natin yung naging takbo ng panahon. Nagsimula sa simpleng exposure noong 50s hanggang 70s, tapos boom! Pagdating ng 90s, dumating ang CO Taiji and Boys. Sila yung nagbago ng lahat. Hinalo nila yung American hip-hop sa Korean music at yun yung naging mitya ng Hallyu o yung Korean Wave. Bawat step na yan napaka-importante para mabuo yung K-pop na alam natin ngayon. Okay, at dito na tayo papasok sa pinakapuso ng usapan, yung core question ng Harvard thesis. Yung paggamit ba ng K-pop na mga tunog mula sa African-American music, isa ba tong malikhaing paghalo? O isa na itong, pang-aagaw ng kultura? Sa madaling salita, hybridization ba to o appropriation? Napaka-importante na malinaw sa atin ang pagkakaiba ng dalawang to. Yung cultural hybridization, isipin nyo parang fusion cooking. Pinagsama-sama mo yung iba't ibang ingredients para makabuo ng bago at masarap na ulam, pero nire-respeto mo pa rin yung pinanggalingan ng bawat sangkap. Sa kabilang banda, yung cultural appropriation, para kang kumuha ng isang sagradong anting-anting mula sa isang tribo at ginawa mo lang keychain nang hindi mo alam o pinapahalagahan yung tunay na meaning nito. Gets? Diyan mismo umiikot yung buong debate. Bigyan ko kayo ng example, yung salitang swagger. Para sa atin, baka ang ibig sabihin lang niyan ay porma, di ba? Pagiging astig. Pero sa culture ng hip-hop, mas malalim yan. Ito ay isang buong konsepto ng self-presentation, yung pagiging arrogante sa style pero effortless. Hindi lang siya salita, it's a cultural identity. At yung pag-intindi sa mga ganitong nuance, yun yung susi sa usapang to. Pero heto ang maganda sa thesis na to ha, hindi to puro pambabatikos. Tinutukoy din nito yung mga tinatawag niyang bright spots. Ito yung mga K-pop artists na, ayon sa research, naging napakagandang halimbawa ng matagumpay at higit sa lahat magalang na cultural fusion. At para patunayan yan, hindi to basta opinion, may datos. Tingnan nyo to. Ayon sa thesis, yung kantang Boombaya ng Blackpink, for example, ay may sample pala mula sa kanta ni Usher. Yung XOXO ng EXO may sample from Bow Wow. So ito yung mga konkretong ebidensya ng musical borrowing na sinasabi natin. At hindi yan isa o dalawa lang ha. Sa isang maliit na bahagi lang ng research, sa 39 na kanta pa lang na sinuri nila, nakahanap sila ng 66, 66 na direct samples mula sa mga black artists. Ganun kalawak, ganun kadalim yung impluensya na pinag-uusapan natin dito. So, sino-sino ba tong mga bright spots na to? Ayon sa pag-aaral, 4 sila. Si Boa, si Rain, ang Big Bang at siyempre ang 2NE1. Sila yung magiging case studies natin para makita kung paano ba talaga ginagawa yung hybridization ng tama, ng may respeto at creativity. Okay, unahin natin ang mga tinaguriang kings of K-pop, ang Big Bang. Anong sikreto nila? Ayon sa thesis, hindi sila basta gumaya.
Ang style nila ay isang malupit na halo-halo, isang amalgamation ng mga personal na trip at interes ng bawat isang miyembro. At silipin nyo lang kung sino-sino ang mga impluensya nila. Wu-Tang Clan, Kanye West, Pharrell, Michael Jackson, Prince. Grabe, hindi ito biro. Sila yung mga alamat. Kumbaga, yung mismong pundasyon ng music ng Big Bang ay nakatayo sa balikat ng mga music giants na to. So anong ang pinakasusi sa tagumpay nila sa ganitong approach? Isang salita, kalayaan. Yan ang sabi sa thesis. Hindi sila kinahon ng agency nila sa isang formula. Instead, binigyan sila ng unprecedented creative freedom. Hinayaan silang mag-explore, mag-experiment. At ang resulta? Isang tunog na authentic, totoo sa kanila, at isang A+ example ng hybridization. Sunod naman, isa pang game changer. 2-in-1. Grabe, binago talaga nila yung laro para sa mga girl group. Kasi dati parang cute o sexy lang ang options. Binasag nila yan. Ipinakita nila na pwedeng maging fierce, pwedeng maging independent, at ginamit nila yung konsepto ng swag mula sa hip-hop para ipakita yon. At sino-sino ang mga tinitingala nila? Mga reyna rin, mga powerhouse. Tingnan nyo, TLC, Beyonce, Lauryn Hill, Lil Kim, Mariah Carey. Purong-purong icons. So yung imahe ng 2NE1 bilang malalakas at independent na babae, direkta yang hilubog at inspired ng mga alamat na to. At yan yung naging legacy nila. Hindi lang sila basta gumawa ng mga hit songs. Mas malaki pa dun, sila yung nagbukas ng pinto para sa iba. Dahil sa kanila, naging posible para sa mga sumunod na girl groups na i-embrace yung image ng female independence and sass. Sila yung nag-pave ng daan. So after all that, ano na? Ano yung final verdict? Yung konklusyon ng Harvard thesis? Saan ba talaga tumatayo ang K-pop? Masama ba o mabuti? Appropriation ba o hybridization? Ayan na, tingnan natin yung huling say nila. At heto yung pinakamahalagang takeaway. Hindi simple ang sagot. Hindi to black and white. Ang totoo, ang K-pop ay isang complex na mundo. May mga instances, oo, ng appropriation, pero may mga shining examples din ng brilliant hybridization. Parehong totoo, parehong nangyayari. Para i-wrap up ang lahat, tinapos ng thesis ang discussion sa isang powerful quote mula sa legend na si Quincy Jones. Sabi niya, yung music ng mga Black Americans, yan daw yung puso at kaluluwa ng lahat ng popular na musika. At sa huli, pinapaalala nito na ang K-pop, sa kabila ng lahat, ay isang napakalakas na testamento sa katotohanan yan. Kaya iiwan namin kayo ng isang tanong. Sa mundo natin ngayon na sobrang konektado na, paano ba natin bibigyan ng tamang paggalang at parangal yung mga ugat ng musika habang kasabay nito ay gumagawa tayo ng bago? Hindi lang yan tanong para sa mga artists, di ba? Tanong din yan para sa ating lahat na nakikinig. At muli, ang buong pagtatalakay na ito ay base sa isang napakahusay na research. Ang source natin ay ang thesis na The Impact of African American Musicianship on South Korean Popular Music ni Hidnia Gardner ng Harvard University. Kung gusto nyong basahin, available yan sa Digital Access to Scholarship at Harvard o DASH.